lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Hi, good morning po and welcome po sa ating araw-araw, buong araw na pagpapala sa ating Panginoon. So bago po tayo mag-uumpisa, join me in this prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, we thank you for today. Salamat po sa inyong pagsama sa amin buong maghapon na ito. Lord, thank you God dahil bukas ang langit at kami naman salung-salo na sa mga pagpapalang nakalaan para sa amin ngayong araw na ito. Lord, thank you God sa pagsama ng iyong banal na Espiritu sa aming buong maghapon. And Lord, we pray na habang kami ay makikinig sa aming maikling devotional, buksan niyo po ang aming mga tenga, ang aming mga puso, ang aming mga isipan so that we can receive your pure words, O God. Lord, we thank you, we bless you in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, kamusta na po kayo? It's been a while, no? Na tayo po ay nagkadaungang palad even on screen, no? Na-miss ko rin po kayo. Alam niyo po, ang 2025 is really an exciting year. Nung mga nakaraang taon po, 2024, yung mga eksperto po sa mundo ay nagsabing exciting or challenging year. At ngayong 2025, challenging year na naman daw po, no? So, we heard this before. Habang tayo naman ay sumampa na sa ikalawang buwan. Ako, talagang pagitna na nga yung ikalawang buwan ng 2025, no? So, ang rolyo po ng taon, napakabilis, no? At sa atin pong bilang mga anak ng ating Panginoon, I'm sure marami na pong happenings sa ating mga buhay, ano? And, ang importante po, sa dami ng mga nagaganap na at magaganap pa sa taon ng 2025, is very engaged po tayo sa ating personal relationship with God. Ito po talaga yung pinakasusi at pundasyon ng ating araw-araw na pamumuhay. So kung kayo po ay araw-araw na tumutunghay, nagfa-follow ng ating araw-araw na pagpapala episode, napakaganda po niya, no? Kasi, araw-araw meron po tayong bago na baon na salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya naman po, lagi po tayong bukas sa ating mga espiritu para tumanggap ng mga instruction ng ating Panginoon. And I also believe that 2025 is a transactional year. Transactional. Ibig sabihin, marami pong ganap. No? Imagine niyo January, February, tapos na naman ng February. Ngayon, ganap na. Marami na talaga. Even po sa mga current events natin, ang dami na pong ganap. Even in the worldwide scene, ang dami ng ganap. So, pag tiningnan po natin in the minute details, yung mga buhay-buhay natin, I'm sure marami talaga ring mga nangyayari sa loob at sa labas nating lahat. Pero ang pinakamagandang nais po nating ipunto sa ating devotional is that we have, to give unto God, no? Kumbaga, God is calling us to give unto Him, to give back to Him. Ano ba itong sinasabi natin? I found this scripture sa Luke chapter 6 verse 38 sa New King James Version. Maganda po ito. Palagi po natin itong naririnig. But let us look at it at a different perspective. Sabi po doon, give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For what the same measure that you use, it will be measured back to you. So pag naririnig po natin itong scripture na to, ay palagi po natin itong naririnig every time we hear someone exhort about giving, no? Pag nasa church po o sa mga gathering, pag ito yung mga naririnig nating scripture, parang ito ay patungkol sa pagbibigay o pagsasaoli ng pera o ng ating mga ikapo sa ating Panginoon. Tama naman po yon. But when I look at this in a different translation, ang ganda po ng revelation ng ating Panginoon. So basahin po natin sa Message translation. Ang sabi po dito, give away your life. Amen. Ang ganda, po? Give away your life and my life. You'll find life given back, but not merely given back. Given back with bonus and blessing. Ito po yung magandang gusto kong ipunto. Giving, not getting is the way. Generosity begets generosity.
So this sa translation po na ito, ang gusto ko pong i-emphasize is yung giving back our lives unto God. Give away your life. Ipamigay or ibigay daw po natin ang ating mga buhay, yung buhay natin sa ating Panginoon. So this is not just about talking about money or talking about yung pagbibigay natin ng honoring or na ating ikapo. Marami pong pakahulugan. This scripture encompasses everything in our lives. Yung representation po ng ating mga buhay ay ibigay po natin sa ating Panginoon. Give away your life, yung buhay natin. So hindi lang po ito tungkol sa pera. No, pwede po natin ibigay o ibalik sa ating Panginoon. Una, ang ating mga oras. Tama. Yung ating panahon. Yung ating pong mga efforts. Tama po yan. Yung pong ating mga talents, mga skills or abilities po natin. Yes, ibigay po natin yan sa ating Panginoon. Yung interest po natin, ibigay daw na po natin sa ating Panginoon. And yes, of course, yung mga pera po natin ay ibigay po natin sa Panginoon. Ito po ay napakahalaga sa, pag-inog ng 2025, yung pagbabalik natin sa ating Panginoon. Kasi kung ang 2025 is challenging year, at alam nyo naman, pag sinabi yung challenging, ito naman ay pinaganda, sinugarcoat na, statement or isang word, no? Pero sa katotohanan, ang ibig po sabihin ng challenging, mahirap na taon. So, kung sa 2024, mahirap na taon, challenging daw uli ang 2025, mahirap na namang taon, no? Sa lingwahe na tahasan, ano? So, napakaganda po sa konsepto ng pagbigay natin sa ating Panginoon o paglagak natin sa ating Panginoon. Ang pinaka-core po nito, yung base po nito is our complete trust in God. Dito po natin talaga masusubok yung buo nating pagtitiwala sa ating Panginoon when we give to God, when we give away our lives, when we give back unto God everything that we are and everything that we have. Napakahalaga po na sa taon na ito, sa lahat po ng aspeto ng ating mga buhay, yung solido po yung tiwala natin sa ating Panginoon. At yung ating pong relasyon sa Diyos, naku talaga naman parang sinolidify palalo as we give away our lives to God. So I don't know, hindi ko po alam kung ano po ang kaabalahan natin maghapon. But this scripture is reminding us to always partner with God. Huwag po natin tanggalin sa equation ng buhay natin, ng ating Panginoon. Let's give away our lives to God. Upang sa ganon, hindi lang naman to just giving away. Ang ganda na scripture na binasa natin sa message, di po ba? Sabi doon, given back with bonus and blessing. So hindi po ito na ibinigay natin or sige na Lord, pinasadjust na natin ang lahat-lahat na meron tayo and that's it. Period. Hindi po. Napakagandang balita that as we give away to God, everything that we have and everything that we are, it will be given back to us with bonus and blessing. Praise God. Sorry, if you're excited in giving back your life to God, ma-excite ka kasi maraming bonus and blessing para sa ating Panginoon. So let's trust God. Let's trust Him all together. Lord, thank you sa mga bonus and blessing na yan. So let's pray together. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po. We are anticipating as we give back to you our time, our efforts, our abilities, Lord, yung mga skills namin, even ang interest namin, Lord, yung mga worries namin, binibigay na rin namin sa'yo. Yung mga prayer requests namin, Lord, sa'yo na yan. And even, oh God, yung pera namin, yung representation ng aming mga pagpapagal, Lord, we're giving it to you, oh God. Sapagkat alam namin, as we give away, Lord, it will be given back to us with bonus and blessing. And for that, we are all the more excited, Lord. Salamat, Panginoon, sa paggabay mo at sa pagbibigay mo sa amin ng direksyon sa hapon na ito at maghapon na ito. Lord, we thank you, we bless you. In the name of Jesus, we pray that we declare in Jesus' name, Amen, Amen, Amen. So God bless you po and I will see you soon. Bye!